Umabot na sa kalapit na probinsya ng Basilan ang kaguluhan sa Zamboanga City. At ayon po sa AFP, kasanib puwersa na ng Moro National Liberation Front ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at Abu Sayyaf. Saksi si June Veneracion. Kinailangan ng bombahin ng militar mula sa ere ang mga grupong una nitong nakaengkwentro sa Lamitan, Basilan kaninang umaga. Kung sa Zamboanga, Miswari faction ng Moro National Liberation Front lang, sa Basilan, sumalib na sa puwersa ng MNLF ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at ang Abu Sayyaf. At ayon sa Philippine Army, plano raw nitong umatake hindi lang sa Lamitan, kundi maging sa kabisera ng Basilan, ang Isabela. They want to exploit the situation. Exploit the situation meaning? Yeah, in Zamboanga. Kasi siyempre yung Abu Sayyaf, in order to have yung heighten ng jihad nila, so they will try to agitate yung BIFF at saka yung MNLF, so mag-join na tayo. So they were able to do that. So with that, they were able to mash up more or less 200 people. 3 Abu Sayyaf at isang civilian volunteer ang patay sa engkwentro na tumagalan 2 oras. Sugatan naman ang 2 sundalo at 2 civilian volunteer habang isang civilian asset ang nawawala. Sa monitoring ng AFP, nasa mahigit 20 lang ang mga loyalista ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari sa Basilan. Mahigit 500 naman ang nasa Sulu, habang mahigit 20 sa Zamboanga del Norte. Mahigit 300 baril naman ang hawak ng mga loyalista ni Miswari sa tansya ng militar. Maliit pa ang turing dyan ng militar, pero lumolobo raw ito kapag meron ng gulo. Once there are problems, nagtutulungan sila. So this is beyond the MNLF or MILF, the Abu Sayyaf. This is beyond the recognized groups. This is about kinship ties. Nauna nang iginit ng MNLF Region 11 na hindi sila tutulong sa mga loyalista ni Miswari. Si Miswari naman humiling na raw ng tigil putukan ayon sa kanyang tagapagsalita, lalo't marami nang nadadamay sa gulo na unang nagsimula sa Zamboanga City. Pero hindi raw ito dahil sa humihina na kanilang puwersa o dahil gusto nilang gamitin ang pagkakataon para tumakas. Gusto ng MNLF na merong ceasefire o tigil putukan para mapasok ang mga ulamas. Paglabas ng sibilyan, barilin na naman nila ulit. It is the belief of the Armed Forces of the Philippines that Nur Miswari is the one behind these attacks. We have intelligence information. We have other information, not just from our intelligence net, and that Commander Malik did not act freely on his own. Pero nakausap na raw kagabi ni Zamboanga City Mayor Ben Climaco si Miswari. Chairman Nur Miswari spoke to us and said that he was giving his leaders a free hand on the matter. And then he also went back to them appealing for the return of the negotiating table, the process of the final peace accord of 1986. Wala pang tugon ng Palasyo at Crisis Management Committee sa hiling na tigil putukan. Pero nagbabala ito sa MNLF na handa ang Estado na gumamit ng puwersa. At oras na raw para makipagtulungan ng mga rebelde para maresolba ang gulo sa pamamagitan ng mapayapang paraan. June Veneracion ang inyong saksi.